Sa potong ito, mga kasama natin, MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman, good morning po. Kaya magandang umaga po ikan sa inyong mga taga-subaybay. Apo, yung kanina may nakausap kami sa MMDA, no, sa flood monitoring. Ngayon po, kamusta na ho, Chairman? Ang medyo tumaas lang na minomonitor natin ito sa may sukat at nagpadala po tayo ng flood control unit doon na may mobile pump doon sa may National High School. Apo. Itong sa Marikina, 4 na yung flood gates natin sa Manggahan ang nakabukas. So halos lahat naman ay possible. Ito lang sa may sa Evangelista, pinakiusapan natin ng DPWH na alisin na yung mga harang doon sa reblocking nila para hindi dagdag sa trapiko ngayong rush hour mamaya. So halos lahat po possible maging yung sa PAF po ay nadadaanan naman yung gutter deep at ganun din po yung sa Espanya. So balit yung mga tao po natin nasa labas na po ngayon. Kahapon pa po sila para mabawasan po itong makatulong sa dewatering. Anong dahilan pa rin itong pagbaha, Chairman? Yung intensity talaga ng ulan kagabi at saka yung mga ginagawa po kagaya po yung sa Arpapa, yung hanggat hindi po natatapos nga talaga yung Blooming Trip Interceptor ay talagang patuloy po yung pagbaha doon. May mga naging resulta rin ng mga kinukumpi ng mga flood drainage system ng DPWH. Opo. Kagaya marami po dyan sa lungsod na Maynila. So, bagamat marami na ho nagdeklara na walang pasok, no, eskwela at opisina, ano pwede natin ipahay sa publiko? Suungin pa rin itong mga ito? O mamaya ho, kung titigil ang ulan, mabilis naman ho yung paghupa niyan? Ganun nga po. At dito sa Taft Avenue, meron po tayong dineploy na libre sakay dyan. Ang sabi ko po, Pasay Taft hanggang City Hall ng Maynila. Malaking tulong po itong pag-suspend ng klase, lalong-lalo na po dito sa may University Belt area dahil may gutter deep na rin po tayo dito sa Espanya. Okay. Chairman, maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga. MMDA Chairman Francis Tolentino.